Sa likod ng mga saloobin at mga pagkatalo, isang OFW na naglalakbay sa buhay. Isa akong OFW na pilit ipinaglalaban ang sarili sa tukso ng pagsusugal. Sa mga mata ng karamihan, isang tagumpay ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Ngunit sa kabila ng tagpong ito, may mga lihim na pinapasan sa aking mga balikat. Hindi ko naiwasang malulong sa mga online na laro na una kong nakita sa GCash. Ang mga pansamantalang aliw na naging mga bitag sa aking kalooban. Dati, hindi ko talaga naranasan ang pagsusugal. Hindi ko ito hilig at hindi rin ako mahilig mangutang. Pero may mga pagkakataon na ang tadhana ay nag-aanyaya sa iyo ng mga oportunidad na sa simula ay mukhang walang masama. Bilang isang OFW, naramdaman ko ang kalungkutan ng pagiging malayo sa pamilya at ang pagsubok na maghahanap ng mga aliw sa mga oras ng pangungulila. Sa unang pag-download ko ng app, hindi ko akalain na ito na pala ang mag-uumpisa ng isang mahirap na kabanata sa aking buhay. Nang mag-umpisa ang lahat, isang simpleng laro lang, ngunit nang tumagal, unti-unti akong nawawala sa aking sariling daan. Ang isang laro ng bakarat na noon ay isang simpleng pampalipas oras ay naging isang pagkahulog na hindi ko na kayang pigilan. Dahil sa mga panandaliang tagumpay, naging lulong ako sa laro. Ang mga maliliit na panalo ay nagbigay ng maling pag-asa na nag-udyok sa akin upang magpatuloy. Ngunit sa bawat taya, naramdaman ko na ako ay nawawala na. Hindi lang ang pera, kundi pati ang koneksyon ko sa pamilya at sa aking mga pangarap. Sa bawat padalang remittance, kalahati ng aking kita ay nauubos sa pagsusugal at ang matamis na layunin ng pagtulong sa kanila ay unti-unting nagiging malabo. At ngayon, sa kabila ng mga pagkatalo, sa pagkawala ng aking pera at mga pangarap ay isang malalim na pagninilay. Ang Pasko at Bagong Taon na hindi ko na isa katuparan ayon sa aking inaasahan ay isang matinding wake-up call. Sa mga oras ng kagalakan at pagsasalo-salo, wala akong maibigay kundi ang mga pangarap na nauurong dulot ng aking mga maling desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakita ko na hindi pa huli ang lahat. Nais ko nang baguhin ang aking landas at layuan ang mga bitag ng pagsusugal. Hindi ko na nais na dumaan muli sa mga pagkatalo na hindi lang sumira sa aking buhay, kundi pati na rin sa mga mahal ko sa buhay. Ang tunay na saya ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga panandaliang aliw o pagtaya ng lahat sa laro ng pagkakataon. Nais ko na sa 2025, ang aking landas ay magbago at sa mga susunod na taon ay makita kong buhay na puno ng tunay na halaga, pagmamahal at respeto sa sarili at sa pamilya. Sana magtulungan tayo na iwasan ang mga maling landas at magpatuloy sa tamang direksyon. Hindi ang pagsusugal ang magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan at tagumpay, kundi ang mga hakbang na magdadala sa atin sa mas maliwanag na bukas. Sa pamamagitan ng mga salaysay na ito, nais ko sanang iparating ang mas malalim na mensahe ng iyong kwento. Ang pagninilay-nilay sa ating mga pagkakamali at ang lakas ng loob na baguhin ang ating mga desisyon upang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan, hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating pamilya.